Good morning, Bali! Bonjour mga ka-advanitures! Andito na tayo sa finale part ng trip namin dito sa Bali, Indonesia. Papunta kami ngayon ng Ubud. Halos 2 hours yung biyahe papunta doon kaya naman maaga kami umalis. Medyo hindi maganda yung panahon pero sana as time goes by gumanda rin. At hindi naman ako nagkamali dahil pagdating namin dito ang ganda ng panahon. Look at that view! Dito kami nagpunta sa Tagalalang Rice Terraces. Sabi ng pinsan ko pwede raw yung puntahan. So, tingnan natin kung kaya natin puntahan. Okay! Kasama ng aking team. What? Sinubukan namin puntahan yung Rice Terraces. Kaso nga lang dahil umulan, sobrang maputik. Kaya yung daan hindi maganda. Kaya naman nag-decide na kami na bumalik na lang. Pero yung tito ko kasama ng mga apo niya, tumuloy sila. Habang inaantay namin sila, napansin ko nga tong swing. Hindi siya yung typical na swing na mahaba, maikli lang siya. Gusto ko ngang itry sana kaso ayaw ng papa ko, delikado kasi. Konting mali mo lang, pwede ka nang mahulog. Kaya naman nagpa-picture na lang ako dito. Siyempre, nagpa-picture na rin si papa. At dahil tinry nga ng anak ng pinsan ko, nagkalakas loob ako na itry din yung swing. Kasi minsan lang naman tayo pupunta dito sa Bali, diba? So bakit hindi natin subukan? Well, dapat talaga subukan. Part yun ng pagiging turista eh. Eto na mga ka-advanitures, itatry na natin. Una, hinahawakan muna ng pinsan ko yung swing for safety purposes na rin. Nakakatakot din pala pag nandito ka na sa swing kasi sobrang taas naman talaga. Ito yung babagsakan mo pag nahulog ka. Okay na palang mahulog sa ganyan kaysa mahulog sa maling tao. Hindi rin nagtagal at binitawan rin ng pinsan ko yung swing. Alam niya kasi na na-enjoy ko na. Kaso nga lang, nahihilo na ako kaya umayaw na rin ako. Bago nga kami umalis dito nag-family picture muna kami. Pagkatapos namin pumunta dun sa Tagalalang Rice Terraces, nandito kami sa Ubud Marketplace. Pupunta na kami dapat sa Ubud Palace, kaso kailangan kasing mag-CR ni Papa. Wala naman kaming makitang restroom na public toilet, kaya nandito kami sa restaurant para mag-CR. Bumili na lang kami ng drinks. And super cool ng restaurant na to, ang dami nilang books. Alam niyo bang mahilig din ako magbasa nung high school? What? Halos kompleto ko lahat ng pocketbooks nun. Yun nga lang ngayon kasi hindi na ako nakakapagbasa dahil busy na sa work. And social media. Nandito na rin kami sa Ubud Palace. Kasama ko nga pala sa picture na yan yung asawa ng tito ko. Itong Ubud Palace akala ko malaki pero pag nandito ka maliit lang pala. Kaya hindi rin kami nagtagal, lumipat din kami ng ibang lugar. Ito naman yung Ubud Water Palace. Walking distance lang pala to dun sa Ubud Palace. Bago kami pumasok at pinasuot kami ng rope. Kagaya ng Ubud Palace, maliit lang din tong Ubud Water Palace. May mga area kasi na restricted at meron mga area na pang tourist lang talaga. Disclaimer: the content on this channel is for information and educational purposes only. It is not intended to be a substitute for professional advice. Always seek the advice of a qualified professional with any questions you may have. Reliance on any information provided in this video is solely at your own risk. After namin sa Ubud Water Palace nag-lunch na kami. Then pagkatapos namin mag-lunch, nandito kami ngayon sa Monkey Forest. Mahigpit pala sila sa guidelines dito. Sumunod na lang kayo kasi baka mahablot ng mga monkeys yung mga gamit nyo. Pagpasok nga namin, bumungad na agad ng mga monkeys. Friendly naman ng mga monkeys dito, basta kailangan pa rin mag-maintain ng 1 meter distance sa kanila. Bawal nyo rin pala silang bigyan ng kung ano-anong pagkain. Kung anong niliit ng Ubud Water Palace at Ubud Palace, siyang nilaki naman nitong Monkey Forest. Ay nako mga ka-advanitures, mapapa 10,000 steps ka talaga dito. Nakakatuwa lang dahil kahit saan ka lumingon, may monkeys.
And marami rin pala ditong IG-worthy spots na pwede mong kuhaan ng pictures. Meron din pala silang museum dito sa loob ng Monkey Forest. And we're down to our last day mga ka-adventures. Ngayon, pupunta naman kami sa Sanur. May kilala kasing mall dito sa Sanur, yung Icon Valley. So, nag-book lang kami ng Grab para pumunta dito. And sobrang worth it. Yung ambience niya kasi para siyang mall sa US. At dahil galing US si Papa, tuwang-tuwa rin naman siya. Malapit nga rin sa dagat tong mall na to, kaya pwede kayo mag-swimming dito. May malapit ding hotel dito, tsaka ang dami rin naman mga foreigners. Sayang nga lang dahil wala akong mahanap na foreigner. Paano? May bantay ako, kasama ko papa ko. Kaya naman naisipan ko na lang mag-shopping. Idaan na lang natin sa shopping. Pampasalubong rin pag uwi ng Pilipinas. At pagkatapos ng mag-ikot-ikot, napagdesisyon na namin na mag-lunch na dito sa tabing dagat. Hulaan nyo kung nasan ako. Comment down below! Di ko naman papatagalin pa, sasabihin ko rin naman agad. Nandito na kami sa airport, pabalik na kami ng Manila. Morning yung flight namin kaya maaga kami nag-check out sa hotel. Pinili namin yung pinaka-early morning flight para pagdating namin ng Manila, tanghali pa lang, nandun na kami. 4 hours straight yung biyahe eh. Realization ko pag nagta-travel abroad, hindi mo maiiwasan na kilalanin yung kultura nila. Kagaya ng pagkilala ng mga foreigners sa bansa natin. O paano ba yan mga ka-adventures? Sa susunod na adventure ulit ah. Ciao!